ginagawa ng ating Pangulo ang lahat para talaga magkaroon ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ang kanyang mga nasa kagawaran at kasama na ang ating sariling atin na namamahala ng pananalapi natin. Ang ating Secretary Ralph Recto. Tayong lahat ay naririto ngayon upang tumanggap ng biyaya mula sa national government, siyempre sa pangunguna po ng ating napakabuti at makatao at makadiyos na Pangulo ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Bongbong Marcos. Sir. Bilang Pangulo po ng lahat ng mayor sa probinsya ng Batangas, pinangangako po namin lahat ng mga mayor ang tulong at suporta at kooperasyon sa inyong adhikain para po sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Ganon din po, tayo po lahat ay nandito ngayon upang ang ating pong pagkilala po ng ating Pangulo sa ating pong mga magsasaka, katulad po ng ating mga mangingisda, ay talaga pong binibigyan ng pahalaga ang mga sektor ng agrikultura. Mr. President, sa aming pong samahan ng lahat ng Pangulo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagkilala sa pangangailangan ng mga tao sa sektor ng agrikultura. At bilang bayero po ng bayan ng San Jose, malugod ko po kayong tinatanggap dito sa aming bayan. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase at seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang.
Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-Viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta, dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganong kahanga-hanga pamamahala. Klaruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa buwis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad tulad ng tagtuyot. Pangulong may malasakit. Pang-apat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. Sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong natapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan natin pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo. Kasing tapang ng Kaping Barako
Matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong alalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas.